big impact, top defender player sa Ginebra, opinion at reaction topic, at Kobe Paras open na para maglaro sa PBA. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Kobe Paras, balita nga ngayon ang pagiging open di umano nito na maglaro sa PBA. So matatandaan namang 2 taon din kung di tayo nagkakamali nang tumigil or lumayo muna ito sa mundo ng basketball. So kung matatandaan nyo, huling nakita natin si Kobe Paras maglaro sa Japan B-League na kung saan naglaro ito sa second division side Altieri Chiba na siyang nag-expire noong March 2023 na kung saan nag-average ng 5.3 points per game na mayroong 35% shooting from 3-point country at may 1.0 assist per game sa loob ng 12 minutes of playing time sa loob ng 30 games in the 2022-2023 season. So alam naman natin ang kalidad talaga ng tunay na laro ng isang Kobe Paras. Para sa opinion natin, hindi yung naglaro sa Japan B-League. Para sa akin, yung laro talaga ng isang Kobe Paras ay yung laro noon na naglaro sa US at sa UP Fighting Maroons. Kita nyo pag hindi siya stress, napakahusay niyang gumalaw. Suabe, may magandang shooting at napaka-hustle na depensa. So sana sa pagbabalik ni Kobe, muli niyang maibalik yung laro niya na nasa sa kondisyon siya or nasa sa shape siya. So sa tinagal-tagal nga po nang nawala ang isang Kobe Paras sa line ng basketball, may balitang nalalapit na ang pagbabalik nito. Na kung saay nung mga nakaraan lamang po may mga video footage na lumalabas na nagte-train na muli ito sa basketball. At nito lang nang makitang nanood ito ng laban sa Gilas versus Macau sa tune-up game nito nung Lunes. Balita ay kinumpirma ng nasabing manlalaro sa Spin.PH na open ito sa paglalaro sa PBA. Credit nga po sa Spin and thank you. Kaya naman, wag na nga raw tayo ma-surprise kung makita muli natin si Kobe para sa court anytime soon. So ang katanungan rito, sasali na kaya si Kobe Paras ngayong paparating na PBA Rookie Draft sa Season 50? At about naman tayo rito kay Chris Newsome and Maverick Ahamnisi. Batay nga sa nabasa nating post ng Pilipinas Basketball na ayon rito, Newsome, Ahamnisi trade idea floats but MVP approval key. There's a trade idea involving Chris Newsome going to Barangay Ginebra for Maverick Ahamnisi. If it happens, Ginebra gets a top defender, a proven scorer in Newsome. Meralco, on the other hand, would receive an athletic guard in Ahamnisi who can boost their offense, but nothing is final yet as the deal still depends on MVP's approval. So bilang opinion at reaksyon natin patungkol sa nabasa natin ito kung titingnan natin Newsome and Ahamnisi, kung titingnan natin mga background nila, parehas itong PBA veteran, parehong half Filipino. Sa height naman, same sila ng tangkad, 6'2" ang height, at same position din sa kanilang koponan na kasalukuyang pinaglalaruan ngayon. At bukod doon, same silang nakapag-champion na sa PBA. So sa skills ng laro nila, dito sila may pagkakaiba. Dahil si Newsome, isa sa may kakayahang magbigay ng bukod sa opensa, may matindi itong depensa na kayang i-provide sa team niya, na siyang subok na at nakita under coach team sa Gilas Pilipinas. So si Newsome kung sakali mapunta to sa Ginebra, di tayo magtataka dahil alam naman natin si Newsome ay gusto ring maglaro under coach team noon pa man. At sa mga hindi nakakaalam balitay malapit nang ma-expire ang kontrata nito. At ang tanong na lamang dito, pipirma ba muli ito sa Meralco or lilipat na ito ng team? Yung Maverick Ahamnisi naman, ito na may isang legit na maaasahan at pwedeng makapagbigay ng boost sa team, lalo na sa opensa. So sa limitado ngang paglalaro nito sa Ginebra, makikita naman natin yung kakayahan niya na kaya niyang i-provide pagdating sa opensa. So about sa sinasabing trade idea patungkol sa dalawa, ayos yun kung about sa trade idea. Pero sa opinion naman natin, dito lalot si Newsome, ang sa Meralco, unang-una na riyan, MVP ito ng team na yan. So
Dun pa lang, medyo malabo na kung pakawalan to ng Meralco. Lalo't last conference disente nga pong mga average or mga numero ang mga nabigay nito or nabibigay nito. Like 16.58 points per game, 4.33 rebounds per game, and 3.83 assists per game. So para sa opinion natin, malabo. Pero kayo, ano ang opinion nyo?